magpa-check up ko, be, kung buros ba ko. Wala ay. Huwag kan kitong akong boyfriend, oy. Wala ka. Bisan sa dagat, gamiton ko. Murag isda. Usahay pag yun sa taas sa lubi. Murag. Bong. Oh, welcome, ladies and gentlemen, sa atong programang Pinoy Ambot Ninyo. Hey! Tao ba to? Hindi. Hayop. Hindi. Bagay. Oo. Bakit ang susunod sa balay? Oo. Sa sala? Dili. Sa kusina? Oo. Sa kusina? Sa banggira? Nasa banggira? Oo. Doon lang siya sa tantaran? Oo. Kahit? Oo. Pwede na siya bang slice? Oo. Maunagin ba? Basa ko? Classic. Modern. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. DXRI 107.5 Splash FM. Memories bring back your. DXRI 107.5. DXRI 107.5. Mga numuhunang balita sa loob at labas ng bansa, hatid sa inyo ng mga batikang tagapagbalita sa radyo Arangkada Balita. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Inig na... Oras po natin magkakasangga, 6 na minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Isang mapagpalang araw po ng Thursday magkakasangga. At 13 na po tayo ngayon sa buwan ng Pebrero, Pebrero 2025. Sa ngalan po ni Kasanggang Joel Gumunsang, ako po muna ang iyong pansamantalang makakasama sa musika at pagbabalita. Kasanggang Jomar Abdul. Sa ngalan po ng ating buting station manager, Sir Kennedy Botsdikay. Kami po ay bumabati sa inyo ngayong umaga mga kasangga ng isang napakagandang umaga. Ayan, bukas po ay araw ng Biyernes. Ayan po yung araw na pinakahihintay ng ating mga kababayan nagmamahalan. Dahil bukas po ay ang araw po ng Valentine's Day. Ayan, yung iba ay nag-iisip pa kung ano po yung kanilang ibibigay na mga regalo sa kanilang mga minamahalan. Ho? Ayan, magandang umaga sa lahat ng ating tagapakinig. Sa abot po naman ng ating himpilan, dyan po sa Maylano del Sur, sa Maylano del Norte, at dito po sa may probinsya po ng Maguindanao del Sur, at dito rin po sa dalawa na mga municipality ng hawak po naman ng Maguindanao del Norte. Dito sa ating 25 mga barangays, isang mapagpalang umaga po. At lalong-lalo na po sa ating mga kababayang nakikinig dyan po sa ating pamilihang bayan. Sa ngalan po ng ating Honorable Mayor Kaharpi Ibay, magandang umaga po sir. At lalong-lalo na yung ating barangay chairman dyan sa may Poblacion 2, Honorable Chairman Abdulaziz Kakamahal Ali. At ganun din po doon sa ating mga sangguniang bayan members. Bago po natin dakuin ang ating mga balitang pambansa, Arangkada Balita, atin na po munang alamin ang magiging lagay po naman ng panahon ngayong pong araw ng Thursday, February 13, 2025. Ay mula po naman sa ating mga kasamahan at kaibigan dyan sa may DOST Pag-asa National. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang weather update sa araw ng Huwebes, February 13, 2025. Sa ngayon, meron tayong low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa layong 430 kilometers northwest ng Pag-asa Island. Mababa naman po yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo at wala rin direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa.
Samantala, meron tayong tatlong weather system na nakaka-apekto dito sa ating bansa. Una na dito ang shear line. Kung makikita natin, tumaas yung axis ng ating shear line, which is yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. Dahil po dito, yung northeast monsoon natin or yung hanging amihan ay humina at wala pong naging epekto sa anumang parte ng ating bansa. Sa ngayon, itong shear line po natin ay nakaka-apekto dito sa may extreme northern Luzon. Samantala, meron din tayong Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakaka-apekto dito sa may Mindanao. Samantala, meron tayong easterlies din na nakaka-apekto naman dito sa may Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa. Para sa magiging panahon natin ngayong araw, kung makikita natin, makakaranas ng mga pag-ula dulot ng shear line dito sa may Batanes at Babuyan Island. Inaasahan din natin makakaranas din ng mga pag-ulan dito sa may Bicol Region at Romblon, dulot naman ito ng easterly. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan po natin maaliwalas na panahon naman ang ating aasahan, pero asahan din po natin magiging mainit at malinsangan ang ating tanghali hanggang hapon na may tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po i-check ang Pag-asa social media pages para sa nilalabas na thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura for Metro Manila 24 to 32 degrees Celsius, Lawag 24 to 30 degrees Celsius. Asahan natin sa Tugigaraw ang 22 to 31 degrees Celsius, Baguio 15 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, asahan natin 21 to 30 degrees Celsius at Legazpi 24 to 31 degrees Celsius. Kumikita po natin yung kabuuan po ng Visayas po natin ay makakaranas sila ngayong araw na maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dulot ito ng easterly. Samantala, inaasahan naman natin dito sa may Caraga, Davao Region, Camiguin, Misamis Oriental at Bukidnon, makakaranas din sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan dulot naman ito ng Intertropical Convergence Zone. Para naman dito sa Palawan at nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan naman po natin makakaranas tayo ng maaliwalas na panahon pero mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa 24 to 31 degrees Celsius, Iloilo 24 to 30 degrees Celsius. For Tacloban, asahan natin ang 24 to 29 degrees Celsius, Cebu 26 to 30 degrees Celsius. Para sa Cagayan de Oro, 25 to 30 degrees Celsius, Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius, at Davao, 24 to 30 degrees Celsius. Meron tayong tinaas na gale warning dito sa may Batanes. Kaya inaasahan po natin ang 2.8 to 4.5 meters po na alon. Pinapaalalahanan po natin ang mga kababayan po natin, lalo na po yung may mga sasakyang maliit pandagat na delikado po kung walang pumalaot para dito po sa coastal waters ng Batanes. Ang sunrise mamaya ay 6:21 a.m. at ang sunset mamaya ay 6 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. And maraming salamat kay Ma'am Chanel Dominguez. Yan po naman sa DYST National. At siya po namang nakapagbigay ng ulat panahon ngayong pong araw ng Huwebes, 13 po sa buwan ng Pebrero. Oras po natin mga kasangga, 13 minuto na po, makalipas po ang alas 7 ng umaga. At atin na pong tuuhin ang ating mga paunahing balita sa ating balitang pambansa. Sa paunahing balitang pambansa mga kasangga, nilinaw ni Senate President Jess Escudero na walang epekto sa napipintong impeachment proceedings si Vice President Sara Duterte ang isinampang kasong kriminal ng NBI sa Department of Justice o DOJ. Ayon kay Escudero, walang biring at walang kinalaman ang isinampang kaso ng NBI sa tatakbuhin ng paglilitis sa mga articles of impeachment laban kay Duterte. Sinabi pa ng Senate President na hindi kukunin ng Senado
ang kasong inisinampa ng NBI at maaari itong mauna pa sa impeachment o di kaya naman ay isabay lang din sa gagawing trial ng mataas na kapulungan. Hindi rin aniya kusang ihingiin ng impeachment court ang mga testimonya at ebidensyang nakalap ng NBI tulad sa pangkaraniwang investigasyon ng Senado. Samantala, kinumpirma naman ng Department of Justice o DOJ na sa ilalim na sa evaluation at preliminary investigation ang mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa umano'y pagbabanta ni VP Sara kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sa isang pahayag, sinabi ng DOJ na tutukuyin ng prosecutors kung may perma na face case sa mga ebidensyang nakalap bago ito sumailalim sa case build-up. Kabilang sa mga proseso ang paghingi ng kontra na salaysay sa respondent at pag-review sa mga ebidensyang inihain ng magkabilang partido. Saka pa lamang daw titingnan o maaring isampa sa korte ang kaso o ibasura dahil sa kakulangan ng ebidensya. Samantala, sa iba pa nating balita, ay wala pa ring impormasyon ngayon ang National Bureau of Investigation o NBI sa pagkakakilanlan ng gunman o hitman na sinasabing kinausap ni Vice President Sara Duterte para i-assassinate sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, itinanong nila sa kanilang mga inimbitahang vloggers at media personalities ang tungkol sa nasabing hitman, subalit wala ring impormasyon na naibigay ang mga ito. Sinuyod din aniya nila ang kanilang preserves video ng online press conference ni VP Sara at baka sakaling nadaanan ng kamera ang posibleng hitman. Tiniyak naman ng NBI na patuloy ang kanilang paghahanap ng impormasyon hinggil dito. Sa may kaugnay na balita mga kasangga, nilinaw ni National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago na walang ibang personalidad na dawit sa mga reklamong isinampa ng NBI sa Department of Justice o DOJ laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Santiago, tanging si VP Sara lamang ang sinampahan ng mga reklamong inciting to sedition at grave threats. Kaliwanag ni Santiago na ang vloggers at media personalities na kanilang pinatawag noon ay kanila lamang hiningian ng pahayag at hindi isinama sa nasabing reklamo. Inamin naman ni Santiago na ang pinagbasihan nila sa inihaing mga reklamo ay ang online press conference na kanilang nai-preserve. Samantala, sa iba pa nating balitang pambansa mga kasangga, unawi ng Department of Agriculture o DA ang pangamba ng mga lokal na magsasaka na nakaambang impormasyon ng sibuyas. Sa Malacanang press briefing ay tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang commitment nito para epektibong matugunan ang sitwasyon. Kaya naman ay walaan niyang dapat ipag-alala ang mga magsasaka sa hakbang na ito ng gobyerno. Ayon kay Laurel ay may kakulangan kasi sa 7,000 na tonelada ng sibuyas ngayong Pebrero, kaya't ang importansya ay isang taktikal na paraan o parapunan ito kung saan tiniyak niya rin na limitado lamang ang dami ngayon ng aangatin. Samantala, nagpasalamat naman ang Department of Foreign Affairs o DFA sa mga ahensya ng gobyernong nagbigay ng tulong para sa Jordanian Air Bridge Campaign of Humanitarian Aid to Gaza sa bansang Jordan. Ang kauna-unahang humanitarian aid mula sa Pilipinas at ang unang ahensya na tumugon
Sa panawagan na ito ay ang Office of the Civil Defense o OCD at ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. 34 na balikbayan boxes na naglalaman ng mga donate at blanket ang ibinigay nilang donasyon para sa Jordanian Air Bridge Campaign of Humanitarian Aid to Gaza na dadalhin papuntang Amman, Jordan sa pamamagitan ng Jordanian Honorary Council to the Philippines sa Michael A. Ang. Ang mga nasabing donasyon ay malaking tulong para sa mga Palestinian refugees, lalo na at papasok na ang winter season sa kanilang bansa. Samantala, sa iba pa nating balita mga kasangga, as expected, ito ang maikling reaksyon ni Vice President Sara Duterte matapos irekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice na sasampahan siya ng mga kasong kriminal, partikular ng inciting to seditions at grave threat. Wala nang ibang detalye na ibinigay ang kampo ng pangalawang Pangulo hinggil sa nasabing usapin. Una na ring nilinaw ni VP Sara na wala siyang nakikitang paglaba sa kanyang binitawang mga pahayag. Ayon sa kanya ay manlinaw sa binitawan niyang salita na kapag napatay lamang siya ay sa babalikan ang Persia couple at si Speaker Martin Romualdez ng kanyang kinausap na tao. Sa iba pa nating balita mga kasangga, sa oras na 21 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga, ipinagbawal muna ng Department of Agriculture o DA ang importasyon ng animal product mula sa Germany. Kasunod ito ng outbreak ng foot and mouth diseases o mas kilala sa tawag na FMD sa mga hayop sa naturang bansa. Nag-abiso ang Germany sa World Organization for Animal Health o WOAH hingil sa kumpirmadong FMD cases sa domestic buffaloes sa bayan ng Hofogarten sa Margate Oderland at Bratzenborg. Nilinaw naman ni Agriculture Secretary Francisco P. Tio Raurel Jr. na ang import ban ay nananatili hanggat hindi pa nakakakuha ng FMD-free status mula sa WOAH ang nasabing Germany sa bansang Germany. Gayon pa man ay exempted sa ban ang mga produktong ultra-high temperature milk at derivatives o heat rate milk product na nasa healthy o hermetically sealed containers, protein meals at gelatin at itong in vivo deworm at itong bovine embryos. Gayon din ang lime head at pickled pig at itong tinatawag na semi-processed litter. Samantala, buo pa rin o buo na ang 6 na commissioners ngayon ng Commission on Election o COMELEC na tututok sa paghahanda sa nalalapit na 2025 midterm election. Kasunod ito ng panunumpa sa tungkulin ni Atty. Noli Rafol Pipo bilang kapalit ng nagretirong si Commissioner Marlon Cascojo. Si Pipo ay huling naglingkod bilang Regional Director ng COMELEC sa Ilocos Region at magiging bagong miyembro ng 2nd Division ng Paul Body. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat si Commissioner Pipo kay Pangulong Bongbong Marcos at sa COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa oportunidad na natanggap nito. Katulad ni bagong talagang Commissioner Maria Norina Casingal na maglilingkod si Pipo hanggang sa taong 2032 base sa magiging kompirmasyon ng Commission on Appointment. Samantala, humakot naman ng medalya ang 2 batang Palawenyo sa ginanap na 5th ASEAN Open Schools Invitational sa Assumption University sa Bangkok, Thailand. Itong ginanap noong February 6 hanggang 9, 2025. 6 na gold at 1 silver at 1 bronze medal ang nasungkit ni Alonso Lucas del Moro de la Rosa na itinanghal ding most outstanding swimmer para sa men's 7-year-old category.
maging ang 13-year-old na si Ethan Drake Del Moro Haurigu na nakapasok sa top swimmers ng iba't ibang kategorya sa kompetisyon ay tumanggap rin ng parangal. Sa iba pa nating balita, mga kasangga, inimok naman Senator Win Gatchalian ang pamahalaan na bumabalangkas na ng pangmatagalang solusyon para mapanatili ang mababang presyo ng bigas. Kabilang sa mga long-term solution para abot kayang presyo ng bigas ay ang paglalatag ng mga programang tutugon sa price manipulation schemes at itong pagpapalakas ng estratehiya para sa epektibong produksyon. Iminungkahi rin ni Gatchalian sa National Food Authority o NFA na makikipagtulungan sa mga LGUs para magarantiyahan ito ang transparency at accountability sa distribution process nang sa gayon ay matiyak sa maibibigay ang benepisyo sa mga nararapat na mga beneficiaries. Pinagpapatupad ng senador ang ng mahigpit na monitoring ang NFA at mga otoridad sa mga supply ng bigas upang maiwasan ang hoarding sa magiging sanhi ng pagsirit ng presyo ng bigas. Samantala, sa usapin naman ng bigas, mga kasangga, ay handang mag-supply ng bigas ang bansang Cambodia sa Pilipinas bilang suporta na rin sa pagsusulong ng food security sa ating bansa. Ayon kay Cambodian Prime Minister Juan Manit, bukas ang kanilang bansa para palakasin ang kalakalan at pamumuhunan at itong mga bagong oportunidad. Hindi lang din bigas ang pwede nilang isupply sa Pilipinas, kundi maging iba pang mga produkto. Bukod sa pagpapalakas sa agrikultura, ay inimbitahan din ni Punong Ministro si Pangulong Marcos Jr. na hikayatin ang mga air travels companies na magdagdag ng ruta sa Cambodia para sa pagpapalakas ng turismo at people-to-people exchange. Napagkasunduan din ng Pilipinas at Cambodia ang kooperasyon para sa palitan ng pinakamahusay na mga paraan sa competition law. Samantala, generally peaceful naman ang unang araw ng pangangampanya sa pagkasenador at party list group. Ito ang sinabi ni Philippine National Police o PNP spokesperson Police Brigadier General Jen Pajardo, kung saan ay walang naitalang anumang untoward incident at sa buong bansa habang isinasagawa ang kaliwat kanang campaign sorties ng mga kandidato. Kasunod nito ay patuloy ang deployment at pag-maximize ng pulisya sa kanilang mga tauhan sa pagbabantay sa mga lugar na pagdarausan ng pangangampanya. Kasama na rito ang patuloy na pagpapatupad ng mahigpit na pagsunod sa mga batas na may kaugnayan sa halalan, partikular na ang gun ban. Kasunod nito ay hinimok ng pambansang pulisya ang mga kandidato at mga taga-suporta nito na panatilihin ang kapayapaan, kaayusan at pagsunod sa batas ngayong campaign period. Arrancada report. Samantala sa ating Arrancada Report, mga kasangga, oras po natin 29 na minuto, makalipas po ang 7 ng umaga. Matagumpay naman na nakumpiska ng Naval Special Operation Unit 7 sa ilalim ng Naval Task Force 71 ng Naval Forces Eastern Mindanao ang malaking bilang ng smuggled na sigarilyo habang naglalayag ito sa karagatan ng Tibungko sa Davao City nitong gabi ng Pebrero 10, 2025. Ayon sa impormasyong ipinadala ng NFEM sa pamamagitan ni Lieutenant Commander LCDR Renante Bilila, public officer o public affairs officers na tinatayang nasa 629 na master cases ng smuggled cigarettes ang nakumpiska sa may halagang humigit kumulang 11 million pesos.
Dagdag pa rito ay nakatanggap ng impormasyon ng ahensya mula sa isang concerned citizens at agad itong narespondihan. Gayon pa man ay pinaniwalaang mabilis na nakatakas ang mga tripulante at tanging ang mga ibinandunadong sigarilyo na lamang ang natagpuan sa nasabing sasakyang pandagat. Samantala, sa iba pa nating balitang arangkada mga kasangga, inaalam na ngayon ng kapulisan kung ang pagpatay sa Kabakan o ang pagpatay sa Kabakan o Cotabato ng manager ng isang bus company at ang kanyang kabiyak ay konektado sa kanyang pagsibak ng ilang mga tauhan na kumukupit di umano ng kanilang mga koleksyon sa pasahero. Sakay ng isang Toyota Fortuner si Armando Yaplu at isang misis niyang si Marilyn nang tambangan ng mga armadong mga kalalakihan sa isang bahagi ng highway sa Barangay Kayaga sa Kabakan nitong Lunes ng nagsanhi naman ng kanilang agarang kamatayan. Kinumpirma nitong Miyerkules ng opisyales ng Kabakan Municipal Police Station at ni Colonel Gilbert Tuzon na siyang Provincial o Cotabato Provincial Police Director na may mga informanting nagpaabot sa kanila ng impormasyon na posibleng may kinalaman sa naturang pananambang ang mga bus conductors at ticket inspectors na tinanggal ni Luke sa kumpanya dahil sa mga irregulalidad na paghawak ng mga kita ng kanilang mga units. Nag-alok naman ng cash incentives si Cotabato Governor Emilio Talino Mendoza na sinumang makakatulong sa mga investigador ng Kabakan Municipal Police Station sa pagkilala kung sino ang mga responsable sa pag-ambush sa dalawang mga biktimang nadeklarang dead on arrival ng mga doktor sa isang bahay pagamutan kung saan sila dinala ng mga emergency responders para malapatan sana ng paunang lunas. Samantala, sa iba pa nating balita mga kasangga, patay naman ang isang lesbian member at isang sugatan din ang isang kasama nito na si Almira Hamza Usman. Habang patay naman ang kanyang bilang pagtutuwid sa balitang ito mga kasangga, ay patay ang isang lesbian na kinilalang si Almira Hamza Usman at sugatan naman ang kanyang angkas kasama na si Jane Ersando Palilio nang ambusin o nang maambus habang magkaangkas sa isang motorsiklo sa mataong bahagi ng Quezon Avenue sa Cotabato City nitong hapon ng Miyerkules, Pebrero 12, 2025. Magkaangkas ang dalawa sa isang motorsiklong Yamaha NMAX ng paputukan ng mga motoristang armado. Mabilis naman na nakatakas ang namaril sa mga biktima at iniwang nakahandusay sa simentadong kalye si Usman. Nagawa pang may sugod sa pinakamalapit na bahay pagamutan si Palillo na mga emergency responders upang malapatan naman ng paunang lunas. Sa iba pa nating balita mga kasangga, Congresswoman Baiding Paul Mastura magtatayo ng bagong dormitoryo sa loob ng Cotabato State University. Pinangunahan ni Maguindanao del Norte with Cotabato City Representative Congresswoman Baiding Paul Mastura ang pagpapasinaya ng bagong dormitoryo na itatayo sa loob mismo ng Cotabato State University o CSU. Ang naturang proyekto ay mula kay Senador Alan Peter Cayetano na inisyatiba ng kongresista ng masa para sa nasabing universidad. Nagkakahalaga ng 29.8 billion pesos ang naturang proyekto na magagamit ng libu-libong mag-aaral ng Cotabato State University. Noon pa man ay maigting na ang kolaborasyon ng naturang paaralan sa tanggapan ng masipag na mambabatas tulad ng kanilang internship program maging ng scholarship at educational assurance. Sinisikap din ni Congresswoman Baiding Paul Mastura na maging kauna-unahang FISH University sa buong bansa ang Cotabato State University.
Oras po natin mga kasanggat at 34 na minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sa iba pa nating balita ay umalis na ang mga US military men sa barangay Malatimon sa bayan ng Ampatuan sa probinsya ng Maguindanao del Sur matapos mag-imbestiga ng ilang araw sa pag-crash sa naturang lugar ng isang eroplanong may lula na 4 nilang kasama nitong nakalipas na Huwebes, Pebrero 6, 2025. Nasawi sa nasabing crash ang 4 na mga Amerikanong kasapi ng US Armed Forces. Guardiado ng mga kasapi ng Maguindanao del Sur Provincial Police Office at ng tropa ng 6th Infantry Division ang mga US servicemen sa pagsisiyasat o na nagsiyasat sa crash site na nakasalamuha pa ang ilang pang mga residente ng barangay Malatimon na isinalaysay sa kanila kung ano ang kanilang nasaksihan sa naturang insidente. Dala naman ng mga US military men sa kanilang paglisan sa nasabing lugar ang ilang mga bagay na kanilang natipon mula sa nawasak na eroplano. Oras po natin mga kasanggat, 35 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. At atin lamang po hinihintay ang pag-uulat ni kasanggang Sir Jojo Gonzales Panigua. At habang hinihintay po natin ang kanyang pag-uula, sa iba pa nating balita, pinaglalamayan naman sa ngayon ang isang misis habang sugatan naman ang kanyang mister matapos bumangga ang isang sinasakyan nilang motorsiklo sa isang baka sa barangay Bypass Road sa barangay Ambalatugan sa Santiago City. Nakilala ang tsuper ng motorsiklo na si Mark Christopher Pangililan, 28 taong gulang, habang angkas nito ang kanyang misis na si Claire Ann, 27 taong gulang, at kapwa residente ng Victory Norte, Santiago City. Lumalabas sa pagsisiyasat ng mga otoridad na binabaybay ng mga biktima ang nasabing lansangan pasado alas 6 kagabi patungong barangay Sinsayon. Nang makarating sa pinangyarihan ng aksidente ay mag-overtake sana ang motorsiklo ng mga biktima sa sinusundan nilang sasakyan nang mabangga nila ang baka na tumatawid sa kalsada. Dahil dito ay nawala ng kontrol ang tsuper at natumba ang sinasakyan nilang motorsiklo. Nagtamo ng malalang sugat ang mga sakay ng motorsiklo na agad namang dinala sa Southern Isabela Medical Center para malapatan ng lunas. Gayon naman ay binawian ng buhay ang angkas niyang motorsiklo na si Claire Ann. Posibleng magdidemandahan sakaling hindi magkasundo sa harap ng himpila ng pulisya ang panig ng mga biktima at ng may-ari ng baka. Samantala, binigyan naman ng pagkilala ng provincial government ng Lanao del Sur ang 15 piling barangays ng lalawigan na nagpakita ng kahusayan sa serbisyo at pamamahala. Ang bawat barangay ay tumanggap ng Bombet Award 2024 ay nabigyan ng 1.5 million pesos na halaga ng proyekto. Ito ay kinabibilangan ng mga barangays ng Langi, Taob sa Masyo, Uyaan Proper sa Madamba, Mapantaw, Laumbay, Bayabaw, at itong Sundig Butig, Singkara sa Lumbayanagi, Extension sa Wao, Bangon Poblasyon sa Pagayawan, Dimagalan sa Kopay at Madaya sa Maging, Eastern Wao, Balot Madiar sa Tamparan, Libarusan sa Madalam at Lilud sa Buwadi Piso sa Buntong, at itong barangay Mangayaw sa Taraka at ang Bubong Gualupo sa Mulundok. Sinimula ng naturang inisyatiba noong 2019 na layuning matiyak ang bawat barangay ay nagbibigay ng maayos na serbisyo sa kanilang nasasakupan. Ito na ang ikatlong Bombet program kung saan ay nagsimula ito sa 6 na barangay noong 2019 at sinundan ito ng 10 barangay noong 2023 at umakyat na ito sa 15 barangay ngayong 2024. Nagpapakita ito na dumarami na ang barangay na may maayos na pamamahala at pagpapatupad ng programa at serbisyo sa mga mamamayan. Ang bawat barangay ay dumaan sa masusing assessment ng Provincial Information Office, Provincial Environment and Natural Resources Office
at ng Provincial Planning and Development Office at Provincial Engineering Office. Umaasa naman si Adyong na magsisilbing inspirasyon ang naturang programa para sa iba pang barangays ng nasabing lalawigan. Samantala, patay naman sa pamamaril ang isang lalaki na miyembro ng Moro Islamic Liberation Front sa barangay Liam sa bayan ng Mamasapano sa probinsya ng Maguindanao del Sur nitong tanghali ng Miyerkules, Pebrero 12. Sa report, kinilala ang biktima na si Norodin Cano na siya namang miyembro ng MILF BAP sa ilalim ng 118 Best Command. Ayon sa Face Monitoring Team sa lugar, ay nagkakaroon pa umano ng palitan ng putok ang pamilya ng biktima laban sa suspect bago ito nakatakas. Nagdulot rin ng pangamba at takot sa mga residente ang nangyaring palitan ng putok kung kaya't sa ang iba ay nagsilika sa kanilang mga tahanan. Oras po natin mga kasangga ay 4 minuto na po makalipas po ang alas 7 ng umaga at sa mga sandaling ito ay makakapiling na po natin sa linya ng ating komunikasyon ang ating kasangga sa pagbabalita na siyang masigasig at ating angkuruman sa isang programa po natin. Magagandang umaga po ng Miyerkules kasanggang Sir Jojo. Roger, Kapi. Magandang umaga. Maayong bundag. At Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga pag-ari natin. Marawinians, Gabin, Magandinawon, sa yung ating po mga kababayan na Iranun, dito po sa ating Plisat Parang Kasanggang Jumar. Walahin natin ang sitwasyon within the perimeter ng ating Plisat Parang. So far as of this time, makulimlim na rin ang umaga natin kasi Jumar at in a while ago starting of 5:30 in the morning ay may nakambon nung tayo po nagja-jogging yan at paikot dyan sa ating munisipyo. Napansin nga natin yung medyo malamig ang lugar. This is the result of the combination coming from the shear lines at ito pong mainit na singaw ng hanging dagat at ganoon din po yung init naman na nanggagaling pag-araw at ang resulta niya kasing Jumar ay manakanakang ulan at hindi lamang dito sa ating rehiyon na farm at dyan din sa Mimaruba at din sa area po ng Calabarzon at napapansin nga nila na medyo maulan. Balik tayo dito sa bayan ng Parang Kasanggang Jumar. Kamakailan ay naging panauhin ng ating butihing Mayor Harvey Ibay ang team mula sa Cotabato Nights. And this is maybe the answer of having with we are engaging on the problem and the words itong minsan ay panaka-naka na parang nasa disco party tayo, patay sindi ang ating ilaw. And babagya, maaring ang Majel o itong Maguindano Company ay mukhang talagang wala nang kakayanan para ika nga ay masolusyonan ang itong problema natin din sa bayan and neighboring places. We were able to experience that and instead na makatipid yung Kasanggang Jumar, lalong nadadamage yung ating mga refrigerator, yung bombilya, yung pong mga electric gadgets po natin. And because of patay sindi. So for a while na-obserbahan natin yan, ako mismo living testimony na within this month, halos 7 beses sa isang gabi ang patay sindi Kasanggang Jumar. Hindi lamang siguro ako na-experience ito bilang tayo po mainstream journalist. Sa gabi ay nag-i-scan tayo ng mga balita at ginagawa nating article, sumusulat tayo. Ang problema nga ay masakit sa mata na patay sindi at mabuti na lang kung meron kang mga
yung mga flashlight na di kuryente at yan pa na full charge, ay natural na magagamit mo. Pero pag battery lamang ng itong battery na ginagamit na typical, traditional, mahirap talaga dahil napakamahal. So ngayon, ang ating pong mga kababayan ay mukhang napundi o kumbaga nagsawa na sa ganitong style ng Magelco. Hindi natin kinukundi na. Anyway, nagpapasalamat din tayo kung paano ay mayroong contribution sila na i-deliver tayo. Kumbaga, nasamahan tayo sa ganitong sitwasyon na nakarating po tayo sa 2025. Pero ang tanong dito, Dumar, ay ganun na lang palagi. Paano naman yung mga negosyo in which the good mayor, the officials coming from place at Parang, they were able to have with this a good projection na we are dreaming, you and me and other people are dreaming to be a incoming city of Parang. But paano kung ang mga investors natin ay aakras at because of sa kuryente? Kahit nga sa simpleng pamamahay ng kasanggatuhan, kapag ikaw ay bumili, yung mga ina natin, yung mga mami, daddy, ay merong sila yung pinakalayason, sila yung pinaka-treasurer. Pagdating ng sahod ay kanilang kinukumpute kung gaano ang gastusin nila sa pamimili ng mga karne, isda, at ganun din karning baka. At inilalagay po ito sa freezer. But how long na after 2 days lang mangangamoy because of patay sindi na kuryente. So ngayon, ang maaring isa sa mga positive steps dito ng ating munisipyo, dahil nga gusto nga ni Mayor Ibay na walang butas yung kanyang pamamalakas, kumbaga yung kanyang pamamalakad ng gobyerno, ay tuloy-tuloy. At isa na rito yung kuryente natin. Kanya nga, nitong mga nakalipas na araw kasing nga Jumar, ang team halos 8 mga engineer yan at yung supervisor ng Cotabato Licensing Company, which is, I don't know kung ito ba yung Abuites, ay nakipag talas-tasan na, nakipag-discuss na doon sa opisina mismo ng ating butihing mayor with ng ating pong administration officers. So sana po may magandang layunin at magandang result ito. But all the while, panalangin na lang natin na magiging successful ito kasi ngayon ang layunin ng Cotabato Lodge dito sa Pleasant Parang. Sa ibang development ay patungkol sa pangatlong araw ngayon at kahapon ay nakipag-coordinate tayo dyan sa tanggapan ni Comelec Chair o yung Comelec officer po natin and the person of Mary Jane o Marian Muruhamsar. Hindi po natin hindi natin nadatnan because she will be served for attending the said meeting. At yun na po yung nangyari dyan sa Alnor. Ang meeting po nila patungkol na dito sa yung patuloy na mga panatas ng pagbabalagkas nila ng kanilang mga tuntunin dahil dito sa backlash team. At sinabi doon ng opisina, isa sa mga nadatan natin yung katiwala naman ni Madam Muruhamsar at binigay naman yung telepono anytime today. So sinusubukan natin makontak si Madam. So far, ang mga pagtintunin, gaya nga ng sinabi, nakuha natin kasing tagawa, yung pong mga datos doon mismo na nakapaskil dyan sa Comelec building, yan po sa may Comelec office nila, at yung mga instructions na nakatikit po doon sa labas. At bukas marahil ay bahagi natin yung pong mga importanteng bagay lamang na pa-anunsyo ng Comelec Parang. So laging siya sabi na huwag nating idikit ang mga tarpaulin diyan sa puno ng kahoy, sa kuryente,
sa poste at yung pong mga pader na kung kinakailangan ay magpaalam po tayo sapagkat sabi nga Jumar ay wala silang kimi, wala silang sasatuin, wala silang pipiliin, walang pabor, lahat po yan tatanggalin kasama yung ating kapulisan. Samantala sa mga balita ho natin, ang isang pisang buo ni Liza Marcos, ito po si Madam Liza Aranita Marcos ay nadali na timbog ng operating team ng Criminal Investigation Detection Group na kung saan isa sa mga sinasabi na walang pinapaboran. Arestado ang isang buo ni First Lady Liza Marcos na si Margarita Maggi Cacho, kandidato sa pagka-gobernador ng Guimaras. Ang Guimaras, mga kapatid, Kasinggan Jumar ay matatagpuan sa Iloilo City, isang isla dyan na katulad po naman ng Samar sa Davao City. Ang sinasabing si Ginang Cacho ay kandidato sa pagka-gobernador ng Guimaras sa isang entrapment operation ng Criminal Investigation Detection Group o CIDG. Inumpirma ni Police Brigadier General Jack Wanki, Director ng Police Regional Office 6, ang pag-aresto kay Cacho kasama kanyang sekretarya na si Cayetano Lial, 48 anyos, ng Barangay Misi, Lambunaw, Iloilo. Dalawa pang kasabwat na miyembro ng Philippine Coast Guard na sina Marwin Farpan, 31 anyos, ng Dipolog City, at si Rico Mailan, 27 anyos, ng Sandulot, Seattle Negros Oriental, na nagsilbing mga personal na security ni Cacho ay nahuli rin sa operation. Ayon kay Brigadier General Wanki, sa panayam ng DXWI 107.5/FM, sinampahan ng kaso ang apat, si Cacho at Liang, ay naharap sa kasong estafa, habang ang dalawang PCT officers o yung Philippine Coast Guard na nakisawsaw dito bilang bodyguard ay kinasuhan din ng paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o Republic 10591 RA 1 o 10591 kaugnay ng Comelec Gun Band alisulod sa Comelec Resolution number 11067. Milyong kickback kanila ang pinag-ugatan. Nagsimula ang operasyon Kasanggang Jumar matapos magsampa na reklamo ang isang biktima na hiningan umano ng 1 million pesos cash bilang kapalit pag-aproba sa kanilang proyekto para sa private motor vehicle inspection center emission district. Pagpapatuloy natin Kasanggang Jumar, ang reklamong ito ay 1 milyon na kapalit di umano. Hinihingihan siya o yung private motor vehicle company o inspection center, emission testing center. Ito yung Department of Transportation na humihingi di umano si Mrs. Cacho ng pabor para mabigyan sila ng ikang ay go signal at inopera nila ito ng 1 milyon bilang kapalit ng aproba ng kanilang proyekto. Kumbaga, ikaw si Jumar, ako naman si Jojo, ay bibigyan kita ng 1 milyon para ma-aprobahan mo yung aking negosyo. Sa isinagawang entrapment operation na samsam ang mga operatiba, ang mga sumusunod na ebidensya, Kasanggang Jumar, 400,000 bottle money, kasama ang isang 500 bill na may marking na operasyon. Isang calibre arms core 45 caliber handgun na may magazine na may 7 bala, live ammo, siyam na bala ng 9mm, isang 9, 10, 11 original 45 caliber handgun na may magazine na may 7 live ammo o bala. 8
bala na 45 caliber at dalawang holster, dalawang cellphone. Dahil sa pagiging prominent personality sa politika at malapit sa ugnayan sa pamilya Marcos, lalo pang umiit ang usapin tungkol sa pag-aresto kay Cracho. Pagkat wala pang opisyal na panayag ang Malacanang, ay inaasang lalo pang titinti ang investigasyon sa kasong ito. Sana huwag nagpaboran ng CIDT. Sa ngayon, patuloy ang CIDT sa pangalap na karagdagang ebidensya habang ang publiko ay naghihintay ng susunod na hakbang ng mga autoridad, lalo na ang Criminal Investigation Protection Group na nandiyan po sa Karani. So far, so good, Kasanggang Dimar, wala tayong na-monitor sa police present dito po naman sa parang MPS. At yung po ating mga Philippine Marines at gano'n din po yung ating Philippine Army ay ating po namang binabati ng magandang umaga at gano'n din yung ating po mga followers sa ating po namang yan ang ating mga ulat sa mga sandaling ito sa araw ng Huwes para sa Arang Balita ng Gala Report. Ito po naman kanya pinapag-ulat, Judy Gonzales Paniguan. Nasanda mo sa musika, pagbabalita, radyo na, dyaryo pa. Maraming salamat kasanggang si Jojo Gonzales Panigua sa ulat na yan. Nailugnayan po sa ating peace and order situation dito sa ating bayan ng Para at sa iba pa pong mga kaganapan sa ating pong komunidad. Sa iba pa nating balita mga kasangga, itong 170 learners kits at 38 hygiene kits ipinamahagi sa mga estudyanteng apektado ng sunog. Bilang tugon sa matinding pinsalang dulot ng sunog sa Tucananas at Pansakala, ay namahagi ang Ministry of Basic and Technical Education o MBHT-IBAR na mahalagang kagamitan sa mga apektadong mag-aral upang matulugunan at sila ay makabangon mula sa nasabing trahedya. Sa ilalim ng inisyatibang ito ay 170 learners kits at 38 hygiene kits ang naipamahagi sa mga estudyante mula sa Cotabato City National High School, Main Campus at Dato Siang National High School at Dato Siang Central Elementary School. Layunin ng programa na matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga mag-aaral at matiyak ang kanilang kaligtasan at kaginhawaan habang sila ay bumabangon mula sa sinapit nilang trahedya. Patuloy ang MBHT-IBAR sa pagbibigay ng suporta sa mga kabataang Bangsamoro lalo na sa naapektuhan ng sakuna upang matiyak ang kanilang edukasyon at pang-akademikong pag-unlad. Oras po natin mga kasangga ay 57 minuto, makalipas po ang alas 7 ng umaga. At bago po tayo mamaalam sa ating pong programang ito, ay ating pong binabati ang ating mga kababayang nakikinig dyan po sa ating pamilihang bayan. And dyan sa may greenhouse, dyan sa ating Poblacion 2, ayan dyan po sa ating market site. Lalong-lalo na po dyan sa may post ng ating po namang BPATS outpost dyan sa may Poblacion 2, ayan sa pangungunan ni Honorable Chairman Abdulaziz Mahal Ali. At dyan din po sa ating mga barangay peacekeeping action team. Doon sa ating mga garbage team dyan, magandang umaga. At dito rin po sa ating Iranon District Hospital. Ayan, sa lahat po ng empleyado ng Iranon District Hospital, isang mapagpalang umaga po dyan sa inyong lahat. At batiin ko na rin po yung ating mga kaibigan dyan sa Manang Esther Kainan. Ay, dyan po sa may branch 1. Magandang umaga dyan kay Ate Arlene, kay Lisa, dyan kay Rodi Lynn, dyan kay Joy, kay Kendall. Magandang umaga dyan. At ganun din po kay Ma'am Christine. Magandang umaga po. At maraming salamat sa inyo pong pakikinig. At patuloy na pagmamahal. Dito po sa ating nag-iisang impila ng radyo. Dito po sa ating Iranon Corridor.
Sa ngalan po ng ating buting station manager, Sir Kennedy Busdikay, abangan po ang susunod na programa, ang programang Talakayan, Diskusyon sa Pleasant Parang. Ayan, inyo pong makakasama ang inyo pong mga kasangga. Ayan, siyan si kasanggang Sir Gonzales Nick. Sa ngalan ni kasanggang Johaira Gumunsang, kasama sa musika at pagbabalita sa Moro, kasanggang Jomar Abdul. Magandang umaga po sa ating lahat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Napapaliw na naman ako, parang sirang nagpupuyat para